Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Mahalaga ang papel ng mga kabataan sa ating lipunan sapagkat sila ang bagong henerasyon na hahalili sa ating komunidad. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, sila ang pag-asa ng ating bayan. Ngayong hapon, kasama natin dito sa studio si Ginoong Nelbert Magbanwa, ang Local Youth and Development Officer ng Batangas City, para pag-usapan ng mga aktibidad ngayong pinagdiriwang ang Linggo ng Kabataan para mas mapalakas ang boses ng mga kabataan sa komunidad. Magandang hapon po, Sir Nelbert. Magandang hapon po, Sir Ace. And of course, magandang hapon din sa ating mga viewers. Sir, nahin ko na po, ano-ano po ang mga aktibidad ng Batangas City Local Youth Development Office ngayon pong ipinagdiriwang ang Linggo ng Kabataan at ano rin po ang tema nito ngayong taon? Bali, ngayong 2024 para sa pagdiriwang ng ating International Youth Day, ang tema po natin ay tinatawag nating From Cliques to Progress, Youth Pathways for Sustainable Development, na kung saan mas pinagtalakayan, mas pinagbigyang pansin ang digital na plataforma ng ating mga kabataan sapagkat dito tayo, nasa digital era na tayo. And of course, para naman sa programa ng Local Youth Development Office na sa tulong ng ating City Youth Development Council na binubuo ng 11 na youth organization sa buong lungsod ng Batangas. Kahapon po nagkaroon tayo sa ating Day 0 ng ating pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan, ay nagkaroon tayo ng 2024 Second Batangas City Youth Congress na kung saan tinuruan natin ang ating mga kabataan na gumawa ng mga proposal or mga projects, programa para sa kabataan na kung saan ito ay naglalayon ng development at kahusayan ng mga kabataan. At after ng kanilang isinagawang proposal ng mga projects nila at programs, nagkaroon tayo ng election para naman sa ating city junior officials na silang tatayo at manunungkulan bilang counterpart ng ating mga city officials sa lungsod ng Batangas simula ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes. At syempre, relate dyan, no, yung ating mga viewer na mga kabataan. Sir Nelbert, kayo po ba, nung kayo ay nasa ganitong edad, naranasan nyo rin po yung ganitong karanasan? Opo, sapagkat nung ako po ay nagsimula na maging aktibo sa aming community, sa aming komunidad, ay ako po ay naging SK chairperson ng aming barangay, taong 2018 hanggang taong 2022, na kung saan talagang yung experience ay nalubog tayo sa mga experiences ng mga parliamentary procedures, mga proposed projects natin na activities and programs, na kung saan binibigyan natin ng pansin ang kalakasan ng pagiging aktibo ng ating mga kabataan, youth empowerment and development. At yun na nga, sir, no, nabanggit nyo rin itong word na pagiging aktibo. Paano po ba maaaring maging aktibo ang mga kabataan at paano rin sila magkakaroon ng ambag sa pagbabago sa ating lipunan? Para naman sa ating mga kabataan, kung paano natin sila may hikayat na maging aktibo at magkakaroon ng ambag sa ating lipunan, ito po ay napaka-challenging na katanungan sapagkat alam naman natin na tayo po ay nasa digital world na, nasa digital era, na kung saan kapag ang ating mga kabataan ay merong wifi, merong gadgets, ay okay na sa kanila na mapirme sa loob ng kanilang bahay, ng kanilang tahanan, but then, sa pamamagitan ng ating mga youth leaders, community leaders, barangay officials, city officials, kailangan nating mag-provide ng mga opportunities, ng mga programa, proyekto na magpapalabas sa kanilang mga talento, sa kanilang mga skills. Gaya na lamang ngayong pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan, yung mga programa natin ay magde-develop, mag-e-enhance sa kanilang skills. Sir, bukod po dito sa mga aktibidad na inyong nabanggit, meron po bang specific na activity para naman mapagtuunan yung pagpapalakas ng boses sa mga kabataan sa mga komunidad? Ayan, napakagandang katanungan po niya sapagkat ito po ngayon ay timely. Bukod po sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan, tayo po ay patuloy na nagtatatag. Sa katunayan po, meron tayong bagong tatag na organisasyon sa bawat barangay natin. Meron po tayong federation na tinatawag nating Samahan ng Aktibong Kabataan tungo sa mga oportunidad or SACTO, Federation of Batangas City, na kung saan meron tayong mga SACTO officers sa kanilang barangay. So bukod po sa mga SK officials natin na mandated ng ating batas, nagkaroon tayo ng inisyatibo sa tulong ng ating lokal na pamahalaang lungsod na maitatag at ma-establish ang ating mga SACTO sa bawat barangay. Sa katunayan po, out of 105 barangays, nakabuo na po tayo ng 54 barangays na kung saan meron tayong mga chapters ng SACTO chapters ng bawat barangay. And of course, aside from
mag-build or mag-establish ng bagong organisasyon para mas mapalakas yung kanilang partisipasyon. Meron din tayong mga programa na kung saan hinihingi natin, nagpapatawag tayo ng assembly sa mga kabataan sa bawat barangay, sa bawat community na dinadaluhan natin. Sir Nelbert, although gusto ko pang habaan yung ating malalim na talakayan, medyo limitado po yung ating oras. Kaya naman, panghuli na po ang inyo pong mensahe sa ating mga kabataang Batanggenyo. Ngayon nga ipinagdiriwang ang Linggo ng mga Kabataan. Para sa ating mga kabataang panalo sa lungsod ng Batangas, isang pagbati ng Happy International Youth Day sa ating lahat. Ngayong araw po ay nagdiriwang tayo ng International Youth Day at kasabay po ng pagdiriwang natin ay yung mga gawain natin na magpapalakas sa inyong development para sa inyong community at sa buong lungsod ng Batangas. Para sa lahat ng mga kabataan sa lungsod ng Batangas, nandito po ang tanggapan ng Local Youth Development Office, ang ating LGU, para makinig, para po kayo ay isama sa mga programang pangkabataan. Kaya po, mabuhay po ang lungsod ng Batangas. Ipapanalo po natin ang mga kabataan sa ating lungsod. Maraming salamat po, Sir Nelbert Magbanwa, ang Local Youth Development Officer ng Batangas City.